Bao si Duterte? Siyempre, Duterte. Yo, what's up Pilipinas? Manit TV Vlogs is here. At andito po tayo ngayon para mag-reaction tayo ng konti doon sa press con ni former President Duterte. Ayan, abangan na lang din po natin yung live natin sa pinaka full live na reaction natin doon sa press con ni FPRRD. Ayan, ang sinasabi nila is pro-China daw si PRRD. Yun ang sabi nila. Kahit na sa mga napag-alaman ko lang din sa mga kakilala ko na sinasabi nila pro-China, kahit sa TV, diba? Ito lang yung gusto kong i-share sa inyo sa sinasabi ninyong pro-China si PRRD. Hindi nyo ba napapansin na halos lahat ng ginagamit natin ngayon is made in China, 'di ba? Kasi kaya siya naging China kasi nga yung mga bilihin or yung mga ginagamit natin is mura. 'Yun ang kaya ng mga Pilipino, 'di ba? Pansinin niyo, halos lahat ng gamit natin, kung ano yung gamit natin ngayon, mura lang siya, hindi siya ganun kamahal kasi made in China siya. Pero hindi naman natin kailangan maliitin yung made in China. Pero halos lahat naman nagagamit natin, di ba? Tapos, sinasabi nila na si PRRD daw ay may gentleman agreement sa China. Ngayon, ito, pinalawanag po ito ni FPRRD sa kanyang press con. Di ba? Pinaliwanag niya ito na walang nangyaring gentleman agreement or secret agreement sa China. Ang nangyari lang po, nagkausap lang sila nung presidente sa China para pag-usapan yung about sa Angonin Shoal, di ba? Para pag-usapan lang yun kasi nakasadsad yung BRP Sierra Madre doon sa Angonin Shoal, di ba? Correction me if I'm wrong. Ngayon, ang sabi ni FPRRD na wala ni kahit anuman na pwedeng galawin or hindi kayo pwedeng maglagay ng mga barko para pang nyo doon sa loob sa dagat mismo, or hindi nyo kailangan magkarpentero, parang karpentero, ganun. May mga bawal si PRRD nung susimulan ni President sa China, yung diyan sa Angonin Shoal, di ba? Nag-usap, yun lang po yung pinag-usapan nila. Kaso nga lang, ang iniisip ni PBBM is meron silang secret agreement. Hindi siya gentleman agreement, kundi secret agreement na pinipilit talaga ni PBBM na meron silang ganun na agreement. Pero pinaliwanag naman ni FPRRD na wala silang ganun na usapan, kundi ang pinag-usapan lang. Ayan, ito nga yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na hindi natin kailangan makipag-away or hindi natin kailangan pumili ng kakampihan natin. Kasi hindi naman natin kailangan ng giyera or hindi naman natin kailangan ng away. Diba? Kasi in case na nagkaroon ng ipitan tayo din naman na Pilipino yung kawawa. Diba? Yung mga mayayaman dyan, kaya nilang mag-abroad pag in case na nagkaroon tayo ng problema dito sa bansa natin. Tayo na mga ordinaryong Pilipino, kaya ba nating lumipad sa ibang bansa para lang takasan yung mga nangyayari dito sa bansa natin? Diba? Bago natin isipin na magkaroon ng giyera ng ganyan, sabihin natin na kaya natin, matapang tayo. Pero syempre, hindi natin kaya yung bansa natin. Nagkaroon man tayo ng kakampi, pero hindi natin masasabi na magiging kasama natin yan hanggang sa dulo. Nakakampihan talaga tayo yan hanggang dulo. Yun yung sinasabi ni Senator Amy Marcos. Tsaka ito nga, sinabi ni Senator Amy is yung isip at yung utak ni FPRRD is parehas na parehas sila ng kanyang ama.
'Di ba? Hindi niya akalain na bakit ganun yung biglang isipan ni PBBM. 'Di ba? Sabihin natin na mayroong secret gentleman agreement, pero pinaliwanag naman ni FPRRD kung ano naman yung totoo. Yan. Tsaka naniniwala ako dyan sa sinasabi ni FPRRD. Kahit sabihin natin na matanda na siya, pero hindi pa inulyanin, natatandaan niya pa yung usapan nila noon. 'Di ba? Tanggapin na natin na wala talagang secret agreement na pinipilit nila na meron daw. 'Di ba? Abogado daw si FPRRD, dapat merong kasunduan na ganyan. Kung hindi naman kailangan, 'di ba? Bakit mo pa kailangan ng kasunduan? Kung nag-usap lang naman sila na tungkol sa bansa nila na kailangan walang ganitong nangyari, kasi kung once na ginalaw ng China yung pinag-usapan nila ni PRRD na tungkol sa Angonin Shoal tsaka sa PRP Sierra Madre, magkakagulo talaga yan. Hindi nga nagkamali si FPRRD kasi hindi sumunod yung China sa mga patakaran ni PRRD. Yun yung punupunto niya doon. Kaya nagkaroon ng problema ngayon. Ngayon, sana lutasin nila yung problema at si PBBM po, hindi naman po kailangan natin na makipaggera. Kausapin natin yung China kasi ang presidente hindi gawain yan eh. Sabi ni PRRD, hindi gawain ng presidente yan na ipahamak yung bansa nila. Kasi kung mahal mo yung bansa mo, hindi mo ipapahamak yan na magkaroon ng gera. Kasi napakahirap po, maliit lang po yung bansa natin para makipagsawsawan sa gera. Hindi po natin yan kaya. Kasi yung mga sinasabing kakampi natin yan, kakampi lang natin yan ngayon. Pagdating ng araw, pag nagkaroon ng ipitan, hindi tayo sasamahan yan. Uunahin muna nila yung bansa nila bago yung sa kanila, sa atin. Diba? Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nanood ng ating vlog ngayong araw na to. Meron po tayong live, panoorin niyo po yung live natin sa ibang araw. Sa mga 3 days before, mag-i-edit lang po tayo para ma-update na natin yan. Para maumpisa na natin yung reaction, pinaka-full video ng reaction natin sa press con ni FPRRD. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. Huwag po natin kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel and see you sa next na live natin. And bye-bye! Mga solid na mga DTS dyan, mga solid Duterte dyan, Sara, ayan, shoutout po sa inyong lahat. At sa mga OFW natin, ayan, shoutout po sa inyong lahat na sumusuporta kay Sara Duterte at kay FPRRD, diba? Tsaka sa mga kababayan natin nandito sa iba't ibang bansa ng Pilipinas. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng suporta ninyo and see you, bye-bye sa next na live natin and vlog natin.